Eto, sa usaping legal naman natin ngayong nagdaang linggo, sinuspinde ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang noontime show na It's Showtime ng ABS-CBN sa pag-ere ng 12 araw nitong Lunes, September 4. Ito ay dahil sa mga samot-saring reklamo na natanggap ng MTRCB kaugnay sa di umanong indecent acts ng mga host nito na sila Vice Ganda at Ayon Perez sa segment ng noontime show na Isip Bata na ipinalabas noong July 25. Matatandaan sa nasabing episode ay ipinakita ang pagsimot ng icing ng mga host nito na sila Ayon Perez at Vice Ganda gamit ang kanilang daliri habang nasa tabi ng mga batang kasama sa segment ng naturang programa. Nauna nang sinabi ng MTRCB na ito ay isang paglabag sa Section 3C ng Presidential Decree 1986 o ang batas na lumilikha sa MTRCB at ito ay may tuturing na isang indecent act sa telebisyon. Sa pahayag ng MTRCB, sinabi nito na nagbigay sila ng mga warning sa dalawa pang insidente na naganap sa programa kaugnay sa mga binitiwang salita ng iba namang mga host nito na sila Jong Hilario at Vong Navarro. Sa isang pahayag naman, sinabi ng ABS-CBN na sila ay naninindigan na walang nilabag na batas ang noontime show at sila ay maghahain ng motion for consideration sa MTRCB. Magpapatuloy din umano ang pag-ere ng It's Showtime habang hindi pa pinal ang desisyon ng MTRCB. Binigyan ng 15 araw o 15 days ang It's Showtime at ABS-CBN upang maghain ng motion for consideration mula sa desisyon na ito. Ito yung pinag-uusapan ngayong nagdaang linggo, no? Ano nga ba yung legal basis niya, sinasabi ng MTRCB para maghain ng suspension no, sa It's Showtime. Ngayon sa ilalim ng PD 1986, may kapangyarihan ng board ng MTRCB na mag-aproba o hindi mag-aproba, magtanggal ng mga portion o hindi pahintulutan ang pag-import, export, pagkopya o pag-distribute o pagpapalabas ng mga pelikula o programa sa telebisyon na sinasabing objectionable sa kulturang Pilipino. Objectionable sa kulturang Pilipino dahil sa pagiging immoral, indecent o contrary to law o good customs nito. Kabilang na po yung mga sumusunod. Una yung mga palabas na nag-i-incite ng subversion, insurrection, rebellion, o sedisyon laban sa pamahalaan o banta sa economic o political stability ng bansa o nagpapawala ng tiwala ng mga tao sa gobyerno at sa mga opisyal nito. Kasama din yung mga programang kumikilala sa mga kriminal o sa kanilang mga krimen o ang mga palabas na walang ibang layunin kundi pagsilbihan ng industriya ng pornografiya o violence. Kasama din dito yung pag-promote sa paggamit at pagbebenta ng ipinagbabawal na droga o yung mga libelous o mapanira sa pangalan o reputasyon ng mga tao, buhay man o patay. At panghuli yung maaring mag-constitute ng contempt of court o kahit anong quasi-judicial tribunal o dahil sa ito ay maaring mag-violate sa sub judice rule o pagbabawal sa pagkukomento o pagdidisclose ng mga bagay na sumasailalim na sa judicial proceedings. Kaya kung mapapansin niyo malawak yung saklaw ng PD 1986. At pag sinabi nga dito na objectionable siya sa kulturang Pilipino, ay tiyak action ng MTRCB dahil nga ay maaari itong immoral, indecent o contrary to law o good customs o yun mga nabanggit natin. Sa ilalim naman ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng nasabing batas, ang mga live television programs tulad ng mga noontime shows ay otomatikong may klasifikasyon na parental guidance o PG
dahil kailangan ng patnubay at gabay ng mga bata habang nanonood ng nasabing programa. Ang mga letrang PG ay dapat na nakalagay sa programa upang ipaalala sa mga magulang na kailangan silang maging alerto dahil ang programa ay maaaring magkaroon ng material na hindi angkop sa mga bata. Kaya ito yung noontime show na It's Showtime, isa po itong live na television program. So may automatic kung classification ho yan na PG. So kung mapapansin nyo dun sa inyong mga television screens, yan ho yung nasa ilalim ho, no? PG, parental guidance ho, no? Patnubay at gabay. Dahil nga ho maaring may salita o mga insidente ho na mabitawan, no? O magawa nung doon sa live na programa. Sa ilalim din ng batas, nire-require ng MTRCB na magtabi ng tape ng bawat episode ng programa ang producer nito upang maging available sa MTRCB para sa spot checking. Ngayon ho, ang mga opisyal at may-ari ng mga TV networks at production companies ang siyang magiging responsable para sa anumang paglabag sa batas na masasangkutan ng kanilang mga programa. Ayan ho, so ibig sabihin management ho yan at yung may-ari ng mga TV networks, yan ho ang may responsibilidad doon sa mga programa na kanilang ipinapalabas ho, no, sa kanilang estasyon. Maaring magtakda ng multa o mag-suspend o magkansela ng permit at lisensya o maghain ng kaso ang MTRCB laban sa mga lalabag sa PD 1986 at iba pang kaugnay na batas nito. Sa kaso nga ho ng It's Showtime, suspension for 12 days ho ang ipinataw ng MTRCB dahil sa mga di umanong indecent acts na nangyari doon sa July 25 episode ng It's Showtime. Ayan ho, abangan natin yung magiging laman ng motion for consideration ng ABS-CBN at kung ano ang magiging desisyon ng MTRCB ukol dito. Ngayon ho, kung hindi naman baliktarin ng MTRCB ang desisyon, maaaring maghain ng apela ang ABS-CBN sa Office of the President sa loob ng 15 araw, 15 days ho yan, mula sa pagkatanggap ng desisyon sa motion for consideration nito. So yan ho, may 15 days ho mula nung tanggapin ng ABS-CBN ang desisyon ng MTRCB para makapaghain ho sila ng motion for consideration. At pagkahain ho nito, syempre didesisyonan ulit ito ng MTRCB. At pag naglabas ho ng unfavorable decision, ibig sabihin ho, hindi ho talaga sila kinatigan ng MTRCB, maaari naman ho silang mag-apela uli sa Office of the President ho. Meron din ho silang 15 days para mag-apela uli sa Office of the President. Ayan ho, pabor ho ba kayo doon sa ipinataw na suspension sa noontime show na It's Showtime ng MTRCB? Sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko po ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ng inyong tanong, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.